Kakagaling ko nga lang sa ospital. Nagpa-check up ako ng kamay ko, meron silang nakita. Una, hindi pa nila sinasabi kung ano, kaya sobrang kabado talaga ako. So, ito yung nakita nila, guys. What up guys, this is Mark Davidson aka Hellboy Gaming. Nakausap ako ng isang hand specialist. Super thank you kay Dr. Rachel. Sobrang galing niya mag-explain. Sobrang dami kong natutunan about sa kamay ko na hindi ko pa naririnig before. I guess deserve nyo ring malaman yung mga ganong bagay, especially sa mga friends ko, sa mga taong sumusuporta sa akin, para lang din aware kayo sa kung anong condition ba ang meron si Hellboy Gaming, Hellboy 1 of 1, di ba? So yeah, eto nga yung ating x-ray ng ating right hand. Obvious naman sa picture, di ba? Tabingi na yung mga bones and medyo mataba siya. Pangalan pala ng condition ko guys is macrodactyly. Meron pa siyang mas mahabang scientific term pero hindi ko na kayang i-pronounce yon. Pero sobrang rare siya guys. 1 in a 10 million sabi ni Doc. And galing siya sa genes. So sabi niya, the chances of anyone getting this is all the same. Parang anyone can get it. Pero 1 in 10 million siya. Yeah, I guess we're blessed na binigyan tayo ng ganito ni GOD for the right reason. So, hindi lang talaga siya yung laman, yung malaki, pati yung bones ko rin talaga, guys. Yan. Ito naman, guys, yung ating left hands. Ito, guys, yung may watch. And yeah, as you can see, mas malaki tong left hand ko, guys, compared sa right hand. And mas malaki yung buto niya, mas mataba din yung kanyang laman. So, kinilo din pala tong kamay ko, guys. And it turns out almost 7 kilo na ngayon siya. Ang type pala ng macrodactyly na meron ako guys is progressive, which means lumalaki siya habang tumatanda ako. And bakit ba ako nagpa-check up guys? Siyempre para malaman ko din kung ano ba talaga yung nangyari sa akin kasi last check up ko is 7 years old pa lang ako. And lahat naman ng sinabi nung time na yon na inborn siya, hindi siya napapasa sa anak. Accurate naman siya. Yun din ang sinabi ni Doc. Pag nagkaroon ka na rin kasi ng pamilya, nag-iiba na rin kasi talaga yung priorities mo. And priorities ko ngayon yung anak ko. Sa pagtanda niya, ayokong bigyan siya ng burden na kailangan niya akong alagaan. Diba? Kasi syempre, magkakaroon din siya ng sariling pamilya. And yeah, isa lang din talaga sa wino-worry ko is if maybe meron akong mga bagay na malalaman na mabibigla ako pagtanda ko na hindi ko na makontrol. Like kung may cancer ba siya, kung maapektuhan ba to ng pagtanda ko, and good news naman sa awa ng Diyos, hindi siya cancerous. Although it's progressive, kailangan ko pa rin talagang i-check yung diet ko and maging healthy para kayanin ko yung weight ng kamay ko. Kasi yung kamay ko guys is 7 kilos, di ba? Kaliwa pa lang yon, sa kanan almost 3 kilos na. So imagine ikaw na lagi kang may weights sa kamay mo, syempre mabigat and at the same time medyo mahirap. Yeah, if you're gonna ask me why I'm telling you this, hindi para magpaawa sa inyo or para humingi ng simpatya, but rather it's, you know, to motivate you guys na although I'm not yet successful, pero yun talaga yung pangarap ko, pa rin ako sumusuko. Mabigat man yung dinadala ko literal, pero lumalaban pa rin ako araw-araw. Siyempre, para sa pamilya ko, para sa anak ko, para sa asawa ko, di ba? Hindi mo naman kailangan maging okay o maging normal para maging masaya o maging okay, di ba? Hindi mo rin kailangan mag-fit in para ma-accept. Minsan, yung pagiging iba mo, yun pa yung magiging strength mo. Gaya ko, nagagawa ko pa rin mag-basketball. Diba? Ginagawa ko pa rin yung gusto ko, yung passion ko. And yeah, hindi naman ako bibigyan ng ganito ni GOD kung hindi ko kakayanin. I mean, I'm rare, unique, Hellboy 1 of 1. Kasi nga, di ba, kung pare-parehas yan tayo, ang boring naman nun.